A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 240 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is July 28, 2026 and yung title ng devotion natin na ito ngayon is Obedience is Not Negotiable. So for the character is still si Prophet Daniel. And yung pag-usapan natin yung chapter 3 nito at kung saan nga si Nebuchadnezzar nagpagawa siya ng golden image niya at inutusan yung mga tao na lumuhod dito. So basically gusto niyang sambahin siya. And si Nebuchadnezzar, bagamat masama talaga siya, again, siya ay ginamit ng Diyos upang parusahan ang ibang mga bayan. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng wealth, ng power, at ng kingdom. Sobra talaga siyang nagkaroon ng kayamanan. But it doesn't mean that the Lord favored him. Kasi dumating sa point na binagsak rin siya ng Panginoon. Meron lang talagang tamang pagkakataon, tamang panahon para sa mga taong masasama na binabagsak din ng Diyos. Kaya huwag tayo maiinggit sa mga taong masama kung sila ay nakakaranas ng prosperity. Higit na mas binaba siya ng Panginoon na higit pa sa hayop, higit na mas mababa sa hayop at nawalan siya ng katinuan. This implying that the Lord is sovereign. Anytime, kaya pabagsakin ng Diyos ang sinumang lubos na mataas at inaangat yung sarili niya. Ang Diyos kaya niyang magtaas ng tao at syempre magbagsak ng tao, ibaba ito. Masama man o mabuti ay naaayon niyon sa kanyang purpose. So si Nebuchadnezzar may purpose kasi ang Diyos sa kanya, kaya siya inangat ng Diyos. Pero si Nebuchadnezzar ay sobrang kumbaga gusto niyang mas mataas pa siya sa Diyos. So, nung inutusan ni Nebuchadnezzar na lumuhod sila doon, may tatlong lalaki na hindi sumunod. At syempre, bilang napakataas sa tingin sa sarili, nasaktan si Nebuchadnezzar, sinumbatan sila na pagkatapos tanggapin at alagaan, hindi nila siya sasambahin. So, nagpagawa siya ng pugon at kung saan nga doon sila itatapon at kumbaga susunugin ng buhay. Pero itong tatlong ito, sa Daniel chapter 3 verse 16, na sumagot sila, Shadrach, Meshach at Abednego, sabi nila, mahal na Haring Nebuchadnezzar, hindi po namin kailangang ipagtanggol ang aming mga sarili sa inyo tungkol sa bagay na ito. So, syempre may stand sila. Ang tanging sinasamba nila ay ang nag-iisang tunay na Diyos, si Yahweh. Sabi nila, kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Iligtas niya kami mula sa mga kamay o sa mga kamay ng mga hari o ng hari, mahal na hari. And verse 13, ngunit kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman yung mahal na hari na hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ganito na inyong ipinatayo. So talagang nagiging tapat sila sa Panginoon. So walang negotiable. Ang pagsamba sa Panginoon, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi negotiable. Kaya sa number 1 natin na katuruan, obedience is not negotiable. Katulad ng ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego, hindi na kailangan magbigay ng kondisyon o i-compromise yung sarili nilang posisyon sa Diyos. Obedience is not negotiable regardless of what the result can be. Kasi ang tingin ng mga tao, kapag sumunod ka sa Diyos is wala ka namang benefit dyan, wala ka namang kikitain dyan. Basta ito ay pleasing sa Diyos, don't disobey, don't compromise yourself. Kahit ang kaharap mo mas malaki pa sa'yo, tandaan mo mas greater ang sinusunod mo, mas greater ang Diyos na buhay. And pangalawa, faith is trusting God without condition. Ito yung pananampalataya natin. So, first non-negotiable and dapat wala ring kondisyon. Ang tunay na pananampalataya natin hindi nasusubok kapag nandyan na yung sagot, kundi sa actively waiting natin. Ito yung patient pasensya natin sa pag-aantay. What assurance you holding is that the Lord will make way. Ito yung pinanghahawakan natin dapat, most in what we not expect.
And trust the Lord regardless of the consequence. Sabi nga sa verse 18 nila, ngunit kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman nyo, mahal na hari, na hindi pa rin kami maglilingkod. So, no consequence sa inyo. Sabi, maglilingkod sa inyo mga Diyos o sasamba sa ributong inyong ipinatayo. And point number 3, loyalty to God is undivided. So, ito yung choices na meron lang tayo. 100% para sa Panginoon or not at all. Not 10%. Yes, the Lord said, serve your master willingly with integrity, but do it as if it is the Lord you are working. Magserbisyo ka with the respect mo sa Panginoon. Si Lord yung greater master natin. Nasa Kanya yung 100% and not the 90% and yung 10% sa human master natin. If your human master command you for what is not pleasing to God, stand where is your loyalty, which is sa only one true God, kay Yahweh lang. And para sa ating pagsasabuhay nitong mga katuruan, number 1, do not negotiate with God when it comes to obedience. Hindi na natin kailangang mag-isip pa na kung susundin pa ba natin ng Diyos dahil sa may pinag-uutos yung human master natin. Dahil ang responsibilidad natin sa Diyos ay sumunod. Ayun lang. At yung resulta ay nasa kamay rin naman ng Panginoon. And this is the challenge to us. It is so hard to obey when in the first place, we did not know the one we are following. Ano ba yung character ng Diyos na sinusunod natin? So, start to intentionally seek Him so that we can stop compromising, we can stop negotiating, we can stop making condition with God when it comes to obedience. And pangalawa, trust God regardless of what He allows to happen. Ito yung bahala ka na Lord kung ano yung pahihintulutan mong mangyari sa pagsunod ko sa iyo. Hindi yung bahala ka na Lord sa buhay ko, kundi dapat bahala na ang Lord basta susunod ka sa Kanya. Our God is so passionate to glorify Himself. Tandaan natin to, that He would not allow you to end up not glorifying His name. Kung sumusunod ka sa Panginoon, hindi siya papayag na wala lang ang lahat. Hindi siya papayag na daranas ka lang ng persecution sa ibang tao. And He Himself will make sure na makikita ng mga tao na yon yung pagkilos niya sa buhay mo. And kaya nga, yung nangyari sa tatlo na ito, sa tatlong hindi sumunod doon sa pinag-uutos ni Nebuchadnezzar, pinakita din doon ng Diyos yung greatest glory niya na kaya ending ng chapter 3, dito kinilala ni Nebuchadnezzar etong Diyos nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Kasi nga, dito pinakita ng Diyos kung gaano siya kadakila, kung gaano niya kayang protektahan yung kanyang mga tao, yung kanyang minamahal, yung kanyang mga taong tapat sa kanya. Sabi ni Nebuchadnezzar sa verse 29, kaya inutos ko na ang sinumang tao sa anumang bansa, lahi o wika na magsasalita ng masama laban sa Diyos nila, ay pagpuputol-putulin ng katawan at wawasakin ang kanyang mga bahay sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Kaya sa lahat ng gagawin mo, itaas mo ang Diyos sa buhay mo. Dahil hindi papayag ang Diyos na mapahiya ang pangalan niya. He is so passionate to glorify Himself. Always remember that. And lastly, pledge your wholehearted allegiance to God without reservation. Huwag na tayong mag-alinlangan pa. Give your loyalty without reservation, without doubt. Kung kaya mo magtiwala sa kapwa mo, how much more sa Diyos who is much worthy of our trust. And for our reflection, why is obedience to God is non-negotiable. At ayun lang po for this devotion. Before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for your calling to us, Lord God, to wholeheartedly, Lord God, to rely to you, Lord, on your wisdom, Lord God, sa inyong mga kakayahan, to your power and sovereignty, Lord. Thank you, Lord, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na higit kang mas malaki sa kang sino man dito sa mundo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ay tinuturuan nyo kami na hindi negotiable, Panginoon, ang
ang mga kautosang ibinibigay mo, Panginoon. Panginoon, salamat sa pagpapaalala, salamat sa mga ginagamit mo, sa mga pinoprovide mo, Lord God, na upang maibahagi pa ang iyong mga salita, Panginoon, at marami pang tao ang maabot, Panginoon. Lord, we prayed for everyone, Lord God, na nakikinig na ito, Panginoon, na ikaw nawa ang siyang mag-glorify sa kanilang mga buhay, Panginoon, manguna, Panginoon, at madakila, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa bawat pagsubok, Panginoon, sapagkat marami ding pagkakataon, Panginoon, na nakakalimot kami sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. And Lord, we prayed for your provision, for the strength, for encouragement. Lord God, may your Holy Spirit help us to do what your will to our life, Lord God. Ayun lang po, in Jesus' name, I prayed, Lord. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.